Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Kaya nga ang pananampalataya, ang sabi rito, ito ay hindi isa lamang idea or konsepto, ito ay hindi nakabase sa kung ano ang ating nararamdaman na kapag tayo ay malungkot, tayo ay hindi makapanalangin, tayo hindi nagbabasa ng banal na kasulatan, o kapag tayo ay masaya, doon tayo nagbabasa ng banal na kasulatan, kapag tayo nasa mood, hindi yan nakadepende sa mood ng tao o maging kapag tayo ay dumaranas na ilang mga pagsubok, ay nababawasan ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga minsan po may post sa Facebook naman na kapag dumadanas siya ng matitinding pagsubok, mas higit yung kanyang ang kanyang pananalangin. Tama naman po yun na nangyayari, pero ang facts po ay hindi higit na makapangyarihan kaysa sa truth. Ang truth po kasi ang sabi ng banal na kasulatan, tayo ay manalangin na walang patid. Nararamdaman natin o hindi, may problema man tayo o wala, ang challenges man natin ay maliit o malaki, kinakailangan lagi po tayong manalangin. Hindi ito nakabase sa kung ano ang ating damdamin, kung ano ang ating pamamaraan, kundi ito nakabase doon sa pundasyon at walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya nga ang buhay natin dapat ay umaayon doon sa pananampalataya na ating natututunan base sa salita ng Panginoon. We should live a lifestyle of faith. Now, we have to walk our talk upang makita ng tao na tayo ay living testimony or the living Bible that they can see, they can read, and they can look at, that they will really see Jesus in us. Sabi nga ng ating, there is a congruency of what we believe in God and what we are doing. No, wag dapat tayo magisinungaling dahil yung bibig natin iba ang sinasabi sa ikinikilos natin. There must have a congruency. Dapat nag-jive. Dapat pareho yung ating binibigkas at pareho rin yung kilos na ginagawa natin. Huwag tayo mga sinungaling dahil ang mga tunay na mananampalataya ng Panginoon, tayo na yung anak ng Diyos at ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Ang Diyos ay laging katotohanan ng kanyang binabanggit that the only key for the righteous not to live is by faith. And for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Ang mga matutuwid, hindi dahil siya ay matalino. Ang mga matutuwid, hindi dahil sa kanyang ginagawang magaganda. Ang mga matutuwid, hindi dahil sa kanyang kontribusyon sa kanyang community, kundi siya ay naging matuwid dahil ginawa siyang matuwid. The righteousness of Jesus ay napasa kanya nung siya ay manampalataya sa Panginoon Hesus Kristo. Paano siya mamumuhay yung mga tunay? Kinakailangan silang mabuhay bilang mga mananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. They should live by faith because without faith, we cannot please God. Amen? Sa ating pong Pilipinas, mayroon po tayong tinatawag na Walk of Fame. No? At ang Walk of Fame po na to ay inayo po ni Herman Moreno, kaya mayroon po siyang Walk of Fame Foundation rather. Mayroon po siyang foundation, yung Walk of Fame. At ito ay nagbibigay ng mga awards doon po sa deserving ng mga artista sa pelikula, sa pag-awit o maging sa mga pagsusulat. Ito matatagpan po natin sa Eastwoods, no? At wala silang binabayaran. At mayroon po itong katulad sa Hollywood, ito na po yung Hollywood Walk of Fame. At dito po sa Hollywood, kinakailangan na mapatunayan mo na may mga ilang criteria. At ilan sa mga criteria nito ay una, dapat ikaw ay sikat for about 5 years at mayroon kang nagawang kasikatan sa movie industry at ganyan din ay kinakailangan mo mag-raise ng $30,000 para makakuha ka ng star dito sa Hollywood Walk of Fame. Alam po ba ninyo na mayroon din Walk of Faith naman ang tawag po natin at yan po ay makikita natin sa Hebrew 11. Po sa mga naririto ay si Abel na by faith, Abel pleased God. Nung maghandog po si Abel ay tinanggap ng Panginoon yung kanyang handog dahil hinandog niya po ito ayon sa kanyang pananampalataya. Hindi katulad ng kanyang kapatid na si Cain na ang kanyang handog ay hindi po umaayon sa kanyang pananampalataya kaya hindi po siya tinanggap ng Panginoon. Gayun din po si Enoch, mapapansin natin, was translated that he should not see death and was not found because God has translated him for being his translation. He had his testimony that he pleased God. Sa aklat ng Hebrew 11:5, makikita natin na isa sa dalawang kinuha ng Panginoon na hindi
ranas ng kamatayang physical ay walang iba kundi si Enoch. Dahil pananampalataya ni Enoch na siya hindi makakaranas ng kamatayang physical, kaya nga siya ay kinuha ng Panginoon. At mapapansin natin, marami pang mga pangalan sa walk of faith. These people have gained approval through faith. Hanggang sa Hebrew 11:10, isa po yung mga taong ito na kanilang mga pangalan ay hindi lang may star, kundi naroroon sila, nasa pillar po ng wall ng langit na sila ay yung mga pangalan na lumakad. Na alam po ba ninyo na yung wall ng Panginoon doon sa langit na nakasulat ang mga pangalan ni Abel, nakasulat si Enoch, nakasulat si Elijah, nakasulat si Isaiah, nakasulat si Moses, sila Abraham, ay may bakante pa po? At pwede po na ang ating mga pangalan ay masama doon sa walk of faith na ito. Papaanong paraan? Kinakailangan po na tayo bilang mga nagsasabi na tayo nananampalataya sa Panginoon, napakita natin na tayo mga tunay na mananampalataya, mga tunay na disipulo ng Panginoon sa pamamagitan ng paglalakad, hindi ng ating mga paa, kundi ng ating mga bibig. Ang ibig sabihin nito, kung ano ang sinasabi ng ating bibig na nanggagaling sa ating puso, na nagmula doon sa pundasyon, walang iba kundi ang Panginoon Kristo at ang kanyang mga salita, na dapat ay sinasabuhay natin ito upang makita ng mga tao na ang buhay natin ay namumuhay tayo ayon sa ating pananampalataya. For us to be included in the list of those Christians, those believers, the true disciples who were written in the walk of faith, we have to really walk by faith. The just shall live by faith. Share Jesus. Subscribe and share Paraclet TV. Go, go, go.